Grabe, nag-uumapaw na witwit nga ho yung alulutuin natin ngayong araw. Witwit nga po yung tawag niyan dito sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa inyo. At eto nga, pagkagising ko, naabutan ko dito si nanay at saka si tita na binabalata na yung obi at saka yung kamote. Nag-request kasi yung kuya namin na magluluto daw kami ng witwit. Kaya ayan, umuwi siya dito para magluto kami. Ang sabi niya nga sa amin, siya na daw bahala ng sago, ng malagkit na bigas, yung saging at saka yung kamote. At ayan na nga pala yung sago na dala niya at saka yung itong ubi naman dala din to ng bunsong kapatid namin dahil meron dun sa kanila. At itong kamote naman dala ng kuya namin at saka may dala din si tita na kamote galing doon sa kanila. Bihira lang nga pumunta dito si tita at tamang-tama may dala siyang kamote. Hindi pa nga tumitigil dito yung ulan sa amin kaya ayan palaging basa yung lupa dito sa amin. Noong December pa nga na ganito yung panahon at saka hanggang ngayong January ganito pa rin yung panahon dito sa amin. Kapag kasi ganito dito sa amin, yung lupa sobrang maputik at minsan madudulas ka talaga. Pero yung mga magsasaka dito, laking pasasalamat nila dahil daw matutubigan yung palayan nila. At ito nga pala yung ikalawang kuya namin na nag-request na magluluto daw kami ng witwit. At ito nga guys, pinapakita nga yan yung tatlo daw yung dide niya. At nilapit pa nga daw niya para mas makita na totoo yung sinasabi niya. Namana nga daw niya yan sa lolo ng tatay namin na tatlo din yung dede. Mabuti nga daw naglalaki siya. Paano pa nga daw kapag nagbabae siya? Di may pasobra pang isa. Hindi nga natin yan maiiwasan na may mamamana tayo sa mga ninuno natin. Sa lahat kasi ng mga apo, siya lang yung nagmana sa lolo ng tatay namin. By the way, ito na nga pala lahat yung niyog na nakuha nila. At ito si tita nagbabalat pa rin ng ubi. At ito naman si tatay, panaywalis dito sa bakuran namin. Mabuti nga tumitigil din yung ulan paambon-ambon lang kaya ayan may pawalis-walis pa si tatay. Hindi pa nga sila tumitigil dito sa kukuha ng niyog dahil kukuha daw sila ng niyog na hindi panggata. Hindi ko nga alam kung ano yan sa Tagalog basta yung puti. Yung pang buko salad ba parang ganun. Dahil daw ilalagay din nila sa witwit dahil masarap daw kapag may buko. At syempre yung juice ng buko ay iinumin nila yan. Madami nga ang purpose yung niyog, kagaya na lang ng juice niya na iniinom niya ng iba dahil daw gamot sa UTI. At isa nga yan sa gamot ko noong inatake ako ng UTI doon sa Maynila. Sobrang mahal nga ng buko juice doon sa Maynila kasi 50 pesos yung isang buko. Samantalang dito sa probinsya manungkit ka lang, makakainom ka na talaga ng buko juice. At nagumpisa na nga dito yung pamangkin ko na magata ng niyog. Hindi ko nga alam kung ano sa Tagalog to, basta yan yung purpose nila dito para magkuha yung katas ng niyog. At ayan na nga pala yung ilang sahog sa witwit natin. At naggawa na nga rin pala kami dito na parang bilog-bilog na isasahog din natin doon sa witwit natin. Madami nga yung tawag dito sa niluluto namin. Yung iba ang tawag nila parang langkuga at saka dito sa amin witwit. Ang sabi nga nila dito sa amin, yung witwit daw yung bigas na malagkit na hindi pinagaling. Tapos yung langkuga naman yung bigas na parang binukbok siya kung tawagin dito sa amin. Ay nako, i-google yun na lang kasi ang hirap kasi kapag hindi mo talaga alam ang mga wording sa Tagalog. At itong dalawang pamangkin ko nga, sila na lang daw yung magpapa-apoy dito. Sabi ko nga sa kanila, sige, habang bata pa kayo, dapat mag-practice na kayo. Pero talaga naman na kahit bata pa talaga sila, maaasahan mo na sa gawaing bahay. At ayan nga pala yung mga lahok natin sa ating kuga. At dumating nga pala dyan yung bunsong kapatid namin at ito, siya na talaga yung nakaintindi dito sa pagluluto ng ating langkuga. Kasi naman, kapag andito talaga sila sa bahay, kapag merong lulutuin, sila talaga yung nagluluto. Kaya laking pasasalamat ni nanay dahil makapagpahinga daw siya. Kaya ayan, tignan nyo naman, kanya-kanya silang lagay ng mga ilalahok dyan sa langkuga natin. Kaya yan yung pangalawang kapatid namin, siya yung naglagay ng parang bilog-bilog at saka nitong parang giniling or pinabukbok na malagkit na bigas. Kaya ako, tamang halo lang dito sa inilalagay niya. Kasi kapag hindi mo talaga yan inihalo, parang mamumuo yung mga powdered na malagkit na bigas. Kaya ayan, sinunod na yung sago para mahalo na. Isa nga to sa mga merienda dito sa probinsya. Bihira na nga kami dito magsama-sama dahil may kanya-kanya na silang mga pamilya. Kung hindi pa nga special na araw, hindi sila uuwi. Kaya nung nagsabi ang kapatid namin na magluluto daw kami ng witwit, nagtanong kaagad kami kung kailan. Siguro, namimiss rin ang mga ganitong pagkain kasi doon sa kanila, bihira lang talaga makaluto ng mga ganito. Sa sobrang busy din sa buhay. At makalipas ang ilang oras, ito na nga pala luto na yung
wit-wit natin na para talagang parang buong barangay talaga yung kakain ng niluto nilang wit-wit. Hindi nga namin inasahan na ganito pala kadami kapag niluto mo na. Kaya ito guys, ako muna yung unang titikim sa niluto nilang wit-wit. Di ko nga inasahan na sobrang sarap pala niya kapag naluto na. Isa kasi ito sa masarap kainin kapag rainy season. Wow, rainy. Isa din kasi ito sa mga gawain namin kapag nasa bahay kami at umuwi sila, kailangan talaga may maluto kami para may pagsaluhan kami. At itong kuya nga namin, ako naman para talaga siya nagulat at pinakita pa talaga yung subo niya na para naasiman siya. Ang sabi ko nga sa kanya, kahit ano pa yung isalita mo dyan, hindi ka talaga nila maririnig kasi i-voice over ko to. Napakasarap talaga sa pakiramdam na makita mo yung mga pamilya mo na masaya habang kumakain, nagtatawanan. Kasi hindi lahat ng pamilya ganyan kasaya. At hanggang dito na lang muna. See you sa next vlog.